malutong at putok-batok na crispy pata, may bagong paandar na pwedeng malantakan sa Cavite. Binabalikan sa tindahang ito ang kanilang specialty, crispy pata na ginawang sisig. Crispy anghang na Pinoy favorite. Kung mapapadaan sa Carmona, Cavite, makikita sa tabing kalsada ang isang maliit na tindahan na bidang-bida dahil sa kanilang putok-batok na crispy pata. Isang taon na itong negosyo ng mag-asawang Hanilet at Michael. Ang kanilang negosyo, nauna muna raw nagkapwesto bago nabuo. Nakita namin tong pwesto na to na for rent. Kunin natin yung pwesto kahit wala pa tayong naiisip kung ano yung ilalagay natin dito. So, mga 2 months na yon nag-iisip kami kung ano yung pwede namin ilagay dito sa store na to. Nang makabisita sila sa Thailand noong nakaraang taon, doon sila nakahugot ng ideya para gawing negosyo, ang mala street food na pritong pata sa Bangkok. So, pinuntahan po namin yung yung store na nagtitinda ng crispy pata. Tinikman namin, sabi namin, bakit kaya hindi na lang crispy pata yung ilagay natin dito sa store na to? Pero, ibenta natin siya sa murang halaga. Sa puhunang 50,000 na naipon nila mula sa iba nilang business, sinimula na mag-asawa ang kanilang malutong na negosyo. Para raw dagdag hatak sa kanilang customers, ipinakilala nila ang kanilang signature crispy pata sisig. Ito pong sisig pata na to is recipe po ng husband ko, si Mike. Lagi po kasi siya nagagawa ng sisig. Nasasarapan naman po yung mga nakakatikim. So, yung sisig recipe niya, ayun po yung itininda namin dito. Bentahe raw ng kanilang sisig ang malaman na karne ng pata na sinamahan pa ng malutong na balat nito. Kadalasan kasi sa mga nabibili namin sa ibang lugar, ang inilalagay po nila na meat is yung jowls, which is mataba po. Sa amin po, isang sisig na crispy pata mismo yung gagawin naming sisig, which is malaman po siya and then crispy po siya. Ang pata ng baboy, una munang pinalalambutan na may pampalasang sibuyas, dahon ng laurel, asin, paminta at patis. Kapag malambot na ang pata ng baboy, pinatutuyo muna raw para lumutong kapag pinirito. Kapag may order na ay sakalang inilulubog sa kumukulong mantika. 5 minuto kada side ang pagprito. Garantisadong lutong sarap ang crispy pata. Ano pa kaya kung gagawin itong sisig? Mga kanegosyo, dito po tayo ngayon sa Carmona, Cavite at susubukan natin itong iba namang version ng sisig. Timplahin po muna natin yung ito sarsa. muna. Opo, yung kasi mimimix po namin okay, sila. Sige. So, kalamansi. Tapos Kalamansi ngayon, po, tapos white onion ka na. Ito po, onion. Siling green po. Tapos konti lang po nito, pampakagat lang. Asin. Asin po, tapos paminta. Oh, yaw. Tapos, mayonnaise po tayo. Yung iba po kasi utak po yung inilalagay. Utak na so, tao? utak po ng baboy. Nako, O sige, tapos. Lagyan po natin ng ng suka po. Suka, yun. Tapos ano toyo? Toyo po. Halo-halo, halo-halo. O, ito na, yung nagawa nilang sauce. Alam mo kung gumawa. Nakalisyoso lang. Ang bango. O, yan na. So, may wala kaming alam dyan. Sige, so tatantarin mo na. ilag lang po. Ay, hindi, bahala ka. May mga sizes po kasi kami, Ma'am Susan. Opo, Malaki pata ng mga medium, large. Pero mas malaki pata ng mga kontraktor. Ayoko. Tikman natin muna. Ibig ko sabihin, malasa na to eh. Yung pata. So, ilalagay mo pa dito sa... Yes po. Nadagdagan pa ng lasa. Ano to? Tingin-tingin lang tayo sa pagluluto. Makitagtad din tayo ng pata. Pwede bang ganyan na lang? Pwede na. Kasi naman malambot naman eh, no? Opo, malambot na po siya. So, ganito yan, Mike. Pag tatanda... Tinuruan si Mike. Yan. Okay na. Lagay ko na. Ako na maglagay. Uy. Dagdag. Yung kalahati na nagdad. Bakit yung kalahati kakainin ni Mike? Kasi pang toppings. Opo, siya po ilalagay sa taas ng microwave. Toppings natin. Tapos ito po yung lalagyanan po namin pag-tikaw. Tapos dito po ilalagay. Okay, so yun na yan. Opo. Tara, ito na ang crispy pata sisig.
Malasang-malasa siya. Dahil nga doon sa crispy pata, malutong-lutong yung sibuyas. Tapos, yung sili. Tapos, balansin-balansin yung lasa ng suka. At saka Thank you po. nalalasahan ko eh. Sarap. Ang solo crispy pata order, mabibili mo lang 199 hanggang 450 pesos, depende sa laki. Magdadagdag naman ng 20 pesos kung gustong gawing sisig ang crispy pata. Bawat order, may libre pang mainit na sopas. Solid. Pwede pang pulutan, pwede pang ulam. Ang sarap. Lasang-lasa yung balat. Aminado si Hanilet, ang paggalaw ng presyo ng mga sangkap ang madalas nilang hinaharap na pagsubok sa kanilang negosyo. Wala po kaming choice kundi magtaas kasi pataas na din po ng pataas yung presyo ng raw na pata. So, we came up na kailangan namin mag 199 pesos para po magkaroon po ng affordable pa rin na crispy pata. Matapos ang isang taon, ang kanilang simpleng crispy pata business, sumipa na ng isa pang branch. Nakauubos raw sila ng nasa 40 kilo ng pata kada araw at aabot pa ng 100 kilo kapag holidays. Kada buwan ay may malutong silang kita na aabot ng 5 digits. Araw-araw, okay naman po ang kitaan natin dito. Kumbaga, yung mga tao, tinangkilik na po yung crispy pata kapag may okasyon, tapos kapag may pulutan, lalo po pag weekends at saka pag may occasion or holiday. Yung dati po namin na nirerentahan na bahay, nabili na po namin to doon sa dating owner. And then, nakabili po din kami ng sasakyan. Yung mga delivery po na mga motor na ipundar din po namin sila. Plano pa raw nilang palawakin ang kanilang negosyo. Hindi araw-araw Pasko, hindi mo araw-araw na iisipin na laging malaki ang kita. Kung hindi ka maging successful sa unang business, pahinga ka muna ng mga ilang linggo and then saba ka ulit, hanap ka ulit ng mapagkakakitaan. Dapat alam mo at may passion ka dun sa business na gusto mong itayo in the future. Ang pagtatayo ng business, step by step ang proseso na hindi dapat madaliin. Kapag kumpleto na ang mga sangkap sa pagnenegosyo, sigurado magiging perfect din ang pagpapatakbo at malutong nakita na ang